Guys, for today's video, na-discuss na natin recently yung mid-year na rankings in terms of assets ng mga digital banks, rural banks, and mga commercial and universal banks, di ba? And parang isa sa factors na pwede natin i-consider when choosing the right bank na mag-cater or mag-secure ng ating mga kaperahan is yung assets, yung how rich or how sustainable yung bangko. But yun nga lang ba ang reason? Yun nga lang ba ang factor na i-consider natin when choosing the right bank for us? In this video, yan ang pag-uusapan natin. I-discuss natin kung ano-ano yung mga factors na dapat nyong i-consider when choosing the right bank to secure your money. Lalo na sa panahon ngayon na maraming scam na pumapaligid sa atin. So kung gusto nyong malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Napanood nyo ba yun? Yung video na nilabas ko about the rankings. Nakita natin doon na sa rural banks, number 1 na si Maribank or si C-Bank. Previously guys, ang number 1 dyan before si BDO Unibank at saka si East West Rural Bank. So sila yung nasa top. Ngayon, C-Bank na ang may pinakamataas na asset in terms of rural bank. Sa sa mga commercial and universal bank, si BDO pa rin ang number 1. So syempre, meron tayong iba't ibang criteria, maybe personal na criteria when choosing the right bank for us. However, kailangan din natin i-consider itong mga key factors sa mga bank na pinipili natin. And ano-ano ba to? Unang-una sa lahat, yung regulatory compliance and deposit insurance. So, syempre, dapat yung bangko na pipiliin natin ay sumusunod sa government natin. Sumusunod kay BSP, sa SEC, sa local government, and syempre, insured by PDIC. Ngayon, kung hindi pa kayo aware, yung insurance ng deposit natin is coming from 500,000 pesos, ginawa na nilang 1 million pesos. And it's a good development, lalo na kung yung savings mo ay lumalagpas na ng 500,000. Number 2 reason is security measures. So, banks right now, hindi lang digital banks, hindi lang yung mga online banks natin, but basically all banks that are transacting online, yung mga phygital banks na tinatawag natin, yung mga universal bank na meron na ring apps na pwedeng gamitin online, they call themselves as phygital bank, di ba? So, hindi lang naman si digital bank ang dapat mag-improve ng security online. Basically, lahat ng banks na may apps ay nagtatransact online should have a robust cybersecurity. And in terms of cybersecurity, dapat merong strict security features na magpo-protect sa ating pera. Pwedeng nandyan ang two-factor authentication wherein kailangan ng password and pwede rin kailangan ng OTP. As in, dapat dalawa yung kailangan mo to log in. Meron din namang multi-factor authentication na hindi lang ilang dalawa, pwedeng 3, pwedeng 4, na pwedeng kasama pa ang email OTP. Kailangan din na encrypted yung transmission ng data natin. Coming from our phone, over the internet, papunta sa kanila, and coming from them naman, over the internet, papunta sa atin. Dapat yung data na natatransmit ng connection natin with them is secured na hindi mai-intercept ng mga bad actors sa internet. Pangatlo, meron dapat silang continuous monitoring. Meaning, kapag nakikita nila na merong transaction na kakaiba, dapat na-flag na nila yan at na-disable na nila yung account. Siguro to cite an example, yung experience ko with East West Credit Card. Wherein nag-transact ako ng cash in kay Maya na nag-cash in ako ng 10,000 pesos. So, na-detect ni East West na parang, first time mo mag-transact kay Maya ng cash in ikaw ba talaga yan? so ang ginawa ni East West is temporary hold niya yung account, yung credit card ko. Meaning hindi na ako makapag-transact after ng unang transaction, and then tinawagan ako ng security team nila. They asked me and confirm kung ako ba yung gumawa ng transaction or hindi. Nung nalaman naman nila na ako yung gumawa ng transaction, then nirelease na nila yung temporary hold sa aking credit card. So dapat merong ganun na continuous ang monitoring nila, even madaling araw na yan, even gabi pa. Lastly, dapat meron silang strict adherence sa AMLA or sa Anti-Money Laundering Council. Narinig niyo ba yung controversy about the flood control projects? Wherein yung isang contractor is nakapag-withdraw ng around 400 million in just one go? Di ba dapat naka-flag na yung ganyan transaction? And dapat nakikipag-coordinate na sila kay AMLA? Okay, number 3 factor to consider is basically the
stability and reputation of the bank. Dito pumapasok yung assets, liabilities, and capital ng mga banks. At the same time, yung perception ng tao kung maaasahan ba yung bank na yan. Kasama na rin dito ang uptime and reliability ng kanilang app. Itong app ba nila is laging nagsisystem maintenance? Lagi bang hindi ma-access? Meron bang time na kailangan mo tapos hindi mo magamit? So that kind of instances should also be considered when choosing the right bank for you. And syempre, yung public trust dun sa pangalan na yon. Ano ba yung mga kilalang banks natin right now? Di ba? BDO, Metrobank, mga banks na may reputation na in terms of handling our money. Ngayon, medyo pinagkakatiwalaan na natin yung mga digital banks like Maya, GoTime, di ba? Pero what more nung unang nilabas yan? Medyo skeptical pa tayo kasi wala pang gaanong experience and reviews ang nagagawa dito sa mga digital banks na to. Pero now, na meron ng mass adoption, so mas marami na rin talaga ang madaling gumamit or mag-switch dito sa mga digital banks na nasabi natin. Last factor to consider is the user experience and customer support. Kung yung bangko ba na pinili mo is available to support your need 24/7 o mahirap silang kontakin even business hours. Meron akong bank na ganyan actually, ang hirap-hirap kumontak sa kanila. Parang madaling araw na nga na expected mo, limited na yung call pero ang haba pa rin ng queue sa pagtawag sa kanila. So, ganyan ba yung bangko mo? Or maybe yung bangko na pinili mo is walang landline, puro chat lang. Mas okay ba yun sa'yo? And also, pwede mo rin i-consider yung user experience. Yung paggamit mo ba ng app nila is madaling i-navigate or nahihirapan ka? Kasi merong mga ganyang app. Meron bang banking app na katulad ni GCash na maraming services na hindi mo alam kung saan mo hahanapin? Meron bang ganon? At meron din bang banking app na napakadaling intindihin at gamitin na katulad ni Cbank, di ba? So basically, overall, yung user experience, kailangan mag-click din sa preference mo. So basically, yan yung 4 factors to consider when choosing the right bank for you. So kung akong tatanungin nyo, who are my top 3 banks? Well, masasabi ko lang po sa inyo. Unang-una, si BDO. Pangalawa, si Maribank. Pangatlo, si Netbank. Kung isang bank lang naman ang gagamitin ko, isip po ako kay BDO. Kahit wala pong interest or sobrang baba ng interest, I'm sure of naman na secured ang pera ko. As long as I take extra precaution sa pag-secure ng aking mga funds. Kayo po, for our question of the day, what are your top 3 banks and why? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Freesia at Freesia268. Sabi po niya, ang ganda ng update ng bilis ngayon. Thank you po sa pag-share. Kay Freesia at Freesia268, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po at na-appreciate nyo yung content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa bilang subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!